Hello guys! Okay, so happy 4th anniversary sa ating lahat. Okay, so ah baka yung iba sa inyo, yung hindi pa nakakaalam, yung iba familiar dito, ngayon ako ay nasa unit ko dito sa Pilipinas. So thankfully nakauwi tayo ng eksaktong anniversary. Actually, ang anniversary ko is August 30 kung yung eksaktong date. So, alam ko, late na, September 1 na ngayon, or kung upload ko man, September 2. So, September 1 ngayon, 2005. So, masyadong late. Supposed to be dapat, nung ano pa to, August 1. Tama. August 1, kasi entry natin, alam niyo na yan, nasa thumbnail, at the same time, tingnan nyo, nauutal ako. Medyo ito yata yung pinakamatagal kong gap nung last shoot ako sa Saudi. So, meron kasi akong project ngayon. So, talagang hindi ko maisingit. Actually, yung itong paggawa ko ng unboxing, tsaka itong magiging anniversary special ko, talagang siningit ko lang kasi hindi ako nakastay talaga sa Maynila. Usually, nandun ako sa probinsya or sa lugar ng mama ko. Ayan. So, nagpapagawa ko kasi ng bahay. So, medyo busy tayo doon. At the same time, may gagawin din kasi ako dito sa Manila. So, may mga tinatapos tayo. So, no choice din, kailangan ko din bumalik. So, ayun. So, hopefully, ito na yung start na sobrang ikli na lang ng unboxing. Direct to the point na, wala na masyado kwento. Usually kasi nakuha ko na rin yung mga pabango ko na medyo may mga kwento, no? So, medyo may iwasan na. So, itutuloy ko pa rin ba? Oo, wala mang masama. Siguro, pero this time siguro medyo yung mga presyo niya medyo yung mababa. Wag lang mahinto kasi okay lang naman. Hindi naman siya nakasagabal, especially kung price range is mga ano lang naman. Hindi naman siya nakakasagabal. So, mahirap din naman ihinto. So, pero gusto rin ihinto kasi dahil sa nangyari, ito yung isa sa mga hindi ko makakalimutan. Umuwi ako dito sa Pilipinas. Naano tayo ng customs. So, ayun, story time, mabilis lang. Nag-connect kasi ako sa nag-layover ako sa Hong Kong. So, meron lang akong isang maleta, 23 kilograms, kung galing ka ng Riyadh. So, pagdating ko ng dito, may baggage na, paglagpas ko ng immigration dito sa Pilipinas, pagdating ko, pagkuha ko pa lang, nandun pa lang siya sa baggage counter, nakita ko na ang daming X, naka-marker siya na puro X, nakapaikot. So, doon na ako nagkaroon ng kutob, patay. Pero, in-expect ko na rin naman. So, yun na nga, actually, nung kinuha ko yun, tapos nung dadaling ko pa lang siya doon sa counter bago ka lumabas, nung hinarang ako, sinabi, sir, pwede po bang buksan natin? Nung binubuksan ko pa lang, ina-unlock ko pa lang, sinabi ko na kagad yung reason. Sabi ko, ma'am, ito po ba yung sa pabango? Ayan. Tapos, in-explain niya. So, in-expect ko na rin, kasi first time nangyari. Though, okay, pang 4th year ko na to, at pangatlong beses ko nang nag-uwi ng pabango from Saudi Arabia. Ang nagkataon kasi, this time, wait lang. Okay. Since isang maleta lang yung allowed, tapos maliit pa yung dinala ko, so pinagkasya ko lahat ng collection ko. Okay, nagawa ko rin naman before. Kaso, halos 2 years akong hindi umuwi. Hindi katulad before, yearly. So sabihin natin lumagpas ako ng 12 bottles kasi naka-isang taon ka. Dahil meron ako mga buwan na nagfo-4 bottles ako, 'di ba? So hindi pa rin lalagpas ng 20 pieces per uwi.
Tapos, since Philippine Airlines tayo, direct flight, napaghihiwalay ko yung bote ah, sa tag-isang bagahe. Kumbaga, nasi-separate ko, pwedeng 9, 10, or 8, 7. Parang ganon. So, hindi siya ganon ka, sa mata. Yung nangyari ngayon, yun nga, imagine, 31 ba? 31 pieces for almost 2 years, pinagsiksik ko sa isang maleta. So talagang medyo, kahit naman siguro ako customs, medyo mapapatanong tayo, anong meron doon? Ayun. So, in-explain nga nila ng customs na alarming yung ganon kasi pwedeng pang benta. So, sinabi ko naman, for personal use, naniwala naman sila. At the same time, sinabi ko, ma'am, nag-ano po kasi ako, meron akong YouTube channel. So, pinakita ko sa kanya. So, doon rin siya naniwala na for ano lang talaga siya, for unboxing. Hindi ko talaga siya binibenta kasi nga, ina-unbox ko na yun. No? So, yun. Pero, medyo minalas pa rin kasi pinagbayad, no, ng, pinag-tax. Ay, tama ba? Ayun. So, hindi ko na ikukwento yung details, pero, nagbayad tayo sa huli. May resibo naman, so okay lang. So, no offense meant sa customs, I understand. Sa part ko rin kasi hindi ako nag-declare. Kasi nga sabi ko, hindi naman ako nag-declare kasi nga pangatlong beses ko na to. Though may sumagi sa isip ko na, hindi kaya ako maano na neto pag hindi ko pa to dineclare. Meron akong 31 na bote sa isang maleta. So, yun din yung mali ko. Kasi, okay, tinawag ko nga pala yan sa airline, sa Cathay Pacific. Sinabi lang walang problema daw. So, kaso, yun nga, nung in-explain ko yun, sabi rin ng customs, sir, iba yung customs, iba yung airline. So, may point din naman. Sana nag-ano rin ako sa customs. Anyways, so, yun na. So, again, no offense meant sa customs. Wala akong reklamo. Ginawa na nila ang trabaho nila. And sa side ko, masakit man yun kasi nakaltasan kagad ako ng malaking pera. Hindi biro yung binayad ko. Kasi imagine niyo yun, 31 bottles. So, kung sino man yung na-customs dyan, i-calculate niyo yun. Okay. So, but again, yeah. Okay naman sila. Malumanay sila magsalita. In-explain nila lahat. So, protocol. Ganon. So, I understand. So, okay. Okay na. So, ito, unbox na natin. Okay, for anniversary special and since August, and alam niyo naman sa mga followers ko, kaya siya August kasi nga nag-start yan nung namatayan kami, which is yung kuya ko, pangalawang kuya ko, namatay siya August 30. Okay? So, same nung aking pag-start ng vlog. So, ayun nga, parang naging coping mechanism. Naging ano ko siya, parang outlet. Pero hindi siya yung outlet ko Nagkataon parang, kumbaga yung medyo na problema ka, na stress ka, nag-stress eating ka, parang ganon. Or tinulog mo ng marami. Kumbaga, or sa akin parang nung time na yun, sabi, bili ko na nga to. Wala naman pala eh. Kasi nung time na yun, nung may sakit si kuya that time, marami nangyari sa amin. Hindi ko na rin i-details dahil mahaba. Nung time na yun, hindi rin ako nakakapagpadala ng malaki para sa ano niya, sa sakit niya. So parang nung time na yun parang medyo na guilty ako. Lalo na ako yung nasa abroad that time. So medyo malaki yung parang may sisi sa part ko kasi ako yung nasa abroad eh. So ayun. So parang binili ko ng pabango kasi sabi ko, do sa iba, ba't mo pa binili ng pabango? Pero nung time na yun talaga parang wala akong focus. Parang sabi ko, parang nawalan ako ng gana. So sabi ko, sige, bilhin natin. Yun nga, doon nag-start yun. Nag-order tayo ng 4. Tapos online pa eh. Takot ako mag-online shopping. Parang nung time na yun, naging careless ako. So dahil nga, doon sa nangyari. And then,
I've never thought na dahil dun sa haul na yon, umorder ako ng 4 na bote sa Fragrance X. Nagtuloy-tuloy siya up to this day. So, yun nga, pang 4th anniversary natin. And, ang bala ko talaga, hindi ko alam kung nasabi ko na to, pero ang bala ko talaga is yung favorite nung kuya ko, which is Christian Dior Fahrenheit. Parang tribute ko sa kanya. Okay. Kaso, sige, kwento ko na. Para hindi mawala. Since nag-layover ako sa Hong Kong, so 17 hours nandun ako sa Hong Kong, lumabas tayo ng airport. So, medyo nag-research tayo and kilala yung Typhoon. Wala na yung plastic. Pero yung Typhoon, dito pa ba? Basta yung Typhoon, or Leifeng, nandito sa phone ko, sorry. Kilala yan sa Hong Kong. Meron pa isa. Yung pink. Yun. Kilala yan sa Hong Kong na mura ang mga legit na pabango. So, yun nga, pumunta tayo doon and naghanap ako ng Dior Fahrenheit. Kaso, nung time na yon wala silang Fahrenheit. So, no choice, kahit gustuin ko. Pangalawa is yung Christian Dior, yung akin, Sauvage. Kaso, nung time na yon ang meron is EDP tsaka Parfum. Wala naman yung EDT, which is yun yung gusto ko na, kasi yun yung, meron ako, kaso hindi ko siya na-unbox. Kasi nung nag-start nga ako nung nag-Sauvage ako, hindi pa naman ako nag-vlog. So, nawala na yung tinapon ko na yung kanyang box. So, gusto ko sanang ulitin doon. So, and, ayun. So, ang nangyari, ito yung nakita ko. At ito na yung binili natin kasi tinake ko naman yung chance. Yun yung reason naman dito. Wala siya sa plano, pero nung time na yun, sabi ko, hindi kasi ako makakabalik ng Hong Kong pabalik. Kasi parang 55 minutes lang yung layover namin pagpabalik na ako ng Saudi. So, hindi na ako makakalabas. So, might as well, bilhin ko na siya nung time na yon. Kasi nga, yung chance. Ayan. So, kahit sa online sa Saudi, wala akong makikitang ganong presyo. And, ayun na nga. So, ito ang ating binili. Si Jo Malone. Ayan. Okay, tataka kayo, wala yung ribbon. Kasi, since naka-backpack lang ako, at yung maleta ko ay hindi ko mailalabas kasi nga naka-layover ako. So, ang ginawa ko sa kanya, para hindi na rin ako matanong, tinanggal ko siya sa box niya, tapos yung mismong bote niya, nilagay ko doon sa transparent bag sa loob ng aking backpack para pag dumaan siya sa scanner, malalaman na siya ay bote ng pabango na 100 ml. So, wala siya sa box. So, yun yung reason ko ba't ko siya binuksan. Ayun. So, okay. Unboxin natin. So, alam nyo na yan. Tadaan! Jo Malone, Wood Sage, and Sea Salt. Ayan. Ito talaga yung gustong-gusto ko. Kasi ito yung nung medyo umaano ang Jo Malone. Sorry, naka-front cam. Yung nagiging matunog ang Jo Malone, lalo na sa mga celebrities before, no, mga sabi natin 14, 15 years ago. Ito yung parang mostly ito ba yung na-hype? Itong sea salt, no? So, doon ko siya natatandaan. At the same time, nung inamoy ko rin siya rin yung talaga nagustuhan ko. Ayan. So, sabi ko, kaya siya nasa listahan. Pero since alam kong, yes, mahal si Jo Malone, kaya halos ang layo niya doon sa mga frontliners ko. Kasi nga, sa price point naman niya. Parang sabi ko, parang bibilihin ko ba to dahil lang, tapos unbox ko lang, tapos iiwan ko lang sa Pilipinas. So, parang medyo may panghihinayang akong
nararamdaman, lalo na pagmamahalin yung pabango masyado. No? So, and wala rin ako masyadong kwento sa kanya. Talagang siguro sa Joe Malone, siya lang yung matatandaan ko. And parang kung mag-start ka mag Joe Malone, ito yata yung isa sa, kung panglalaki, mostly nag-aano sa panglalaki, no? Ito yung mare-recommend ko na dito kayo mag-umpisa. Ayan. Meron pa ako isang nagustuhan, yung Courant. You make Courant. Tapos meron din yung black na bote. Naamoy ko naman yun sa Saudi. Yung Courant, naamoy ko siya dito sa Pilipinas. Joe Malone dito sa Mimoa. So, ayun. Okay. So, amin na natin. Okay. Ito nga pala yung presentation niya. So, parang siyang beige yung kulay. Marami lalo na mga Pinoy, masyado ng familiar dito. So, ayan. Beige yung kulay niya and black, matte black, Joe Malone London. Ayan. Direct to the point. Ayan na. Wala siyang ingredients, no? Oo. Ayan. Tapos may ribbon niya na black. Tapos yan pala, pag binuksan mo, meron din siyang, ayan, meron siyang papapel. Ayan. Okay. Then, ito naman yung kanyang bottle presentation. Ayan, so, iconic to. Dahil ang daming may ganito dito sa Pilipinas, no? Lalo mga celebrities. Ayan, so, yan, transparent, rectangular, tapos mayroong chrome or silver na cap, tapos logo sa harapan. Ganun din yung kanyang color theme or color scheme. Beige and black. Then, Joe Malone, London, Wood Sage, and Sea Salt Cologne. Then, ang kanyang batch code is A84-24274. Andito siya. Ewan kung nakikita nyo. Ayan, made in England. Ayan. Okay, amoy na natin. Mabigat-bigat. Okay. In 3, 2, 1. Oh, wow. Amoy ng mabangong bahay. Ito yung masarap okay, doon din naman sila kilala sa mga kandila, no? So, para silang diptych. So, yan. Ito yung mga amoy ng mga scented candles, no? Pero, alam mong pang mayaman na bahay. Yun, parang gano'n. Parang yung lobby ng bahay or hotel. Halos close siya dun sa dun sa air freshener ko, tsaka diffuser. Halos ganito yung amoy. Parang, lobby ng hotel. Bango. Gamitin ko nga. Bango eh. Wow. Hindi ako nagsisisi na siya yung naging anniversary. Parang siguro talagang merong rason. Kasi halos wala talaga siya sa plano ko, no? Though nasa listahan pero wala siya sa plano. Pero ito yung nabili natin. So, ayun. Anyways, so yun lang. Wala na tayong masyadong wala ako masyado kwento. Nabili ko lang siya dahil no choice. And nung time na yun, yun nga. Ang presyo niya, nabili ko lang siya ng halos, nakalimutan ko yung dollar, yung Hong Kong dollar value. Pero parang sa Saudi, parang nabili ko lang siya ng 280 o 270 reals. Grabe, para lang akong bumili ng mga Dolce & Gabbana The One.
Yung mga tig 250 range. Parang Giorgio Armani na Acqua di Gio. Halos ganun lang yung kanyang halaga. Kaya sabi ko, halos ang laki nung discount kung tutuusin. Mas mababa, sobrang baba niya pa dun sa discounter kung bibiling ko to sa discounter. Magkano to na 8,000 pesos? Tama ba? Or 7 something? Di ba? Magkano ba yung 200? Parang nabili ko lang siya ng 3,000 pesos. 3 plus. Kaya sobrang panalo to, guys. Panalo. Well, baka yung mga ano ko dyan, puro halos may ganito na, no? So, common to for Joe Malone. So, anyways, at least meron na rin. Hindi ko in-expect, pero okay. Yun lang. Maganda tayo. Okay. Sorry nagpaganito talaga ako ng buhok kasi tayo ay nakakalbo na. Okay. Sensya guys. Hirap talaga ng nakakalbo na. For thumbnail. Magta-thumbnail po ako sa mga hindi po nakakaalam. Kaso tamad po ako mag-edit. Okay. Bye guys.